Si Hirako ay isang 39 na taong gulang na cancer patient na sobrang bigat ng dinadala sa buhay kaya gusto na niyang mamatay, at isang araw ay natupad din ang kanyang hiling nang biglang pumalya ang kanyang heart monitor at siya ay agad na namatay, ngunit pagkaraan ng kamatayan ay natagpuan ni Hirako ang kanyang sarili sa isang kakaibang lugar na una niyang akala ay langit na, pero biglang may isang Diyos na nagpakita sa kanya at ipinaliwanag na bibigyan siya nito ng pangalawang pagkakataon sa buhay dahil sobrang sama ng naging buhay niya, at sa pagkakataong ito ay ipinangako ng Diyos na bibigyan siya ng malusog na katawan na hindi na magkakasakit tulad ng dati. Humingi ng tawad ang Diyos sa pagpaparanas ng napakalungkot na buhay kay Hirako at bilang pampalubag loob ay tinanong siya kung ano ang kahilingan niya para sa kanyang bagong buhay at katawan, at dahil ang Diyos na ito ay kayang magbigay ng kahit anong hiling ay walang limitasyon ang posibilidad, pero ang tanging kahilingan ni Hirako ay gusto niyang maging magsasaka sa kanyang susunod na buhay. Nagulat ang Diyos sa kakaibang hiling na ito dahil sa dami ng pwedeng hilingin ay pagsasaka pa, pero ipinaliwanag ni Hirako na nung nasa ospital siya ay may napanood siyang palabas tungkol sa mga magsasaka at naisip niyang astig sila. Naaliw ang Diyos at pinagbigyan pa rin ang hiling niya, at higit pa roon ay binigyan siya ng bonus na isang makapangyarihang kagamitan sa pagsasaka na tinatawag na Almighty Farming Tool, at pagkatapos noon ay inihatid na siya ng Diyos sa bagong mundo at nagising si Hirako na nakahiga sa gitna ng kagubatan. Ang una niyang naramdaman ay excitement dahil sa wakas ay may malusog na siyang katawan at sa unang pagkakataon sa maraming taon ay makakaranas siya ng mapayapang buhay bilang magsasaka. Nang tingnan niya ang sarili ay napansin niyang mas bata siya kaysa dati pero mas pangit din, at dagdag pa roon ng cheap na damit na ipinasuot sa kanya ng Diyos. Napabuntong hininga si Hirako sa itsura niya pero binaliwala na lang niya iyon. Sinubukan niya ang Almighty Farming Tool at may lumitaw na asarol na pambungkal ng lupa, at sa kanyang pagkamangha ay hindi siya napapagod kahit gaano karaming butas ang kanyang hukayin. Humanga si Hirako at nagsimulang maglibot sa kagubatan pero biglang nagising sa realidad na kailangan niya ng ligtas na matutuluyan dahil baka may mga halimaw o delikadong nilalang na nagtatago sa paligid. Nakakita siya ng isang malaki at matibay na puno at napagpasyahan niyang magandang lugar ito para gawing base, pero may isa pang problema, ang tubig, dahil wala siyang makitang ilog o balon sa malapit at kailangan niya ng tubig para mabuhay, kaya muli niyang ginamit ang Almighty Farming Tool na nagiging kahit anong kagamitan sa pagsasaka maliban sa mga komplikadong makina, at naging pala ito na ginamit niya sa paghuhukay hanggang sa makarating siya sa tubig at magkaroon ng sariling balon. Ngayong may tubig na ay pagkain naman ang susunod na prioridad, pero kahit matapos ang maraming paghuhukay ay hindi pa rin siya nagugutom kaya naisip niyang magandang maghanda na lang ng pagkain kung sakali. Kasama na sa plano niya ang mangaso pero sa ngayon ay paggawa muna ng kubo ang priority. Madali niyang naputol ang mga puno gamit ang Almighty Farming Tool at ginawang block ng kahoy na pwedeng gamitin sa konstruksyon, pero nang simulan niya ay napagtanto niyang mas mahirap pala ang paggawa ng kubo kaysa sa inaakala niya at maraming factors ang dapat isaalang-alang gaya ng disenyo, stability, materyales, at layout, at bago niya namalayan ay lumubog na pala ang araw. Kailangan niya ng ilaw at sinubukan niyang gumawa ng flashlight o lampara gamit ang farming tool pero walang lumabas dahil hindi raw yun saklaw ng kanyang kapangyarihan. Sinubukan niya ang magnifying glass at gumana naman pero walang silbi ito sa gabi kaya itinabi niya na lang. Kinaumagahan ay nilinis niya ang lahat ng puno at halaman sa kanyang lupa para simulan ang pagsasaka, at habang malapit na siyang magsimula ay biglang sumugod sa kanya ang isang kunong halimaw na may balak manakit. Isang mabilis na hampas lang ng Almighty Farming Tool sa ulo nito ay sapat na para matalo ito, at ginamit niya ang karne ng kuneho para sa kanyang tanghalian. Sumunod sa kanyang listahan ay ang paggawa ng palikuran na noong una ay walang privacy kaya dinugtungan niya ito ng pader para maging sibilisado. Buong araw siyang nagbungkal ng lupa para sa kanyang pananim at paglubog ng araw ay marami na siyang nagawa. Wala pa siyang buto kaya nagpas siyang matulog muna at maghanap ng mga buto o prutas sa kagubatan kinabukasan. Pagkagising niya ay nagulat si Hirako dahil may mga usbong na ng halaman kahit hindi naman siya nagtanim ng kahit ano. Malinaw na ito ang kapangyarihan ng Almighty Farming Tool kaya gumawa siya ng bakod para protektahan ang mga pananim mula sa mga halimaw na gaya ng kuneho. Araw-araw niyang dinidiligan ang mga ito at patuloy na mabilis ang paglaki. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman ito pero umaasa siyang ito ay makakain. Pagkatapos ng ilang araw na pagsisikap ay matagumpay siyang nakagawa ng sariling bahay na yari sa troso kahit sa kalangalitaan ay sobrang pagod na siya at hindi na may angat ang troso sa bubong kaya naghukay na lang siya ng konti sa lupa para magkaroon ng mas maraming espasyo. Kinabukasan, habang ginagawa ang kanyang mga gawain sa bukid, ay may nakita siyang dalawang malalaking aso na sa una ay mukhang agresibo pero palaibigan pala at nasa masamang kalagayan. Tinanggap sila ni Hirako sa kanyang lupain at pinakain ng karne. May malaking tiyan ng isa sa mga aso kaya inakala niyang buntis ito o matako lang.
Habang inaalagaan ng mga asong ito ay naalala niya ang mga araw na gusto niyang mag-alaga ng aso kaya seryoso niyang pinag-iisip ang sila ay alagaan na lang. Biglang nagpakitang masama ang pakiramdam ng buntis na aso na senyales na malamang mangganganak na ito. Dinala niya sila sa loob ng kanyang bahay at nagplano para sa panganganak pero wala siyang alam tungkol dito dahil hindi siya nanonood ng nature documentaries. Nang gabing iyon ay iniwan niya ang mga aso sa loob ng bahay at siya ay natulog sa butas ng puno para bigyan sila ng privacy sa panganganak. Kinaumagahan ay binisita niya sila at nakita niyang matagumpay na naipanganak ang mga tuta na sa hindi inaasahan ay sobrang cute pala. Inakala ni Hiroko na aalis ang mga aso pagkatapos manganak pero sa halip ay tumatak na sila sa kanyang tahanan at ayaw nang umalis. Dahil dito ay napagpasyahan niyang gumawa ng mas malaki at mas magandang bahay para sa sarili at ang lumang bahay ay ibigay na lang sa mga aso. Hindi nagtagal ay handa ng anihin ang mga pananim at ito pala ay mga kamatis. Tinikman ni Hiroko at kinumpirmang kamatis nga ang mga ito. Pinangalanan naman niya ang mga aso na Kuro para sa lalaki at Yuki naman para sa babae. Samantala, ang Diyos ay nag-iisip kung kamusta na kaya si Hiroko sa kanyang bagong buhay nang bigla niyang napagtanto na nagkamali na naman siya dahil hindi sinasadyang nailagay niya si Hiroko sa isang mapanganib na kagubatan na tinatawag na Forest of Death. Dapat sana'y ibalik niya agad ito pero may patakaran siyang hindi maaaring pakialaman ng buhay na ibinigay niya sa isang tao. Inakala ng Diyos na malamang ay mamamatay si Hiroko sa mundong iyon at babalik sa kanya para maayos niya ang lahat pero mas pinagtatagumpayan ni Hiroko ang inaasahan. Nagagamit niya ang Almighty Farming Tool para mag-ani ng maraming pananim sa pamamagitan ng pag-i-imagine ng gusto niyang itanim at automatikong tumutubo ang mga buto sa lupa. Sobrang bilis ng paglaki ng mga ito na hindi na niya alam ang gagawin sa dami. Napagtanto ni Hiroko na dahil sa Diyos siya nandito kaya nagpatayo siya ng estatwa bilang parangal sa kanila. At ng araw na iyon ay nagpasyang magtanim ng mga punong namumunga dahil kung magiging maayos ito ay gagraduate ang kanyang pagkain. Alam niyang matagal bago mamunga ang mga puno ng prutas pero handa siyang maghintay. Bukod doon ay malaking tulong na sa kanya si Kuro at Yuki para hindi siya malungkot. Napansin niyang may sungay sa ulo ang mga ito pero hindi na niya pinansin dahil baka ganito lang talaga ang mga aso sa mundong ito. Naging kapaki-pakinabang din sila sa paggabay sa kanya hanggang sa matuklasan niya ang isang ilog na gagawin na niyang pangunahing pinagkukunan ng tubig. Para naman sa transportasyon ay ginawa niyang kariton ng Almighty Farming Tool na nagbibigay daan para makapaghatid siya ng mga bagay nang hindi napapagod, pero maalog ang daan kaya kailangan din niyang ayusin yun balang araw. Hindi nagtagal ay papalapit na ang taglamig kaya kailangan na niyang maghanda. Sinubukan niyang gamitin ang balat ng mga kunhong halimaw pero sobrang baho nito kaya ang tanging opsyon niya ay magsindi ng apoy at manatili sa loob ng kanyang kubo. Isang araw ay may nakita siyang gagamba na kayang gumamit ng kanyang sapot para gumawa ng magandang tela at damit. Naisip ni Hiroko na magiging kapaki-pakinabang ito kaya isinama niya ito sa kanyang grupo at pinangalan ng Zabutin. Nakagawa si Zabutin ng magandang jacket para kay Hiroko na magagamit niya sa taglamig at marami pang ibang kagamitan sa bahay. Dumati na nga ang taglamig at dahil sa kanyang mga paghahanda ay nakayanan naman ni Hiroko. Komportable ang mga aso sa loob ng bahay habang si Zabutin naman ay tila nag-hibernate sa kanyang pugad. Mukhang maayos naman ang lahat sa ngayon pero may isang malaking problema. Si Hiroko ay hindi nakakausap ng kahit sinong tao sa mahabang panahon kaya nagsisimula na siyang malungkot at natatakot na baka makalimutan niya kung paano makipag-usap. Ilang sandali pa ay dumating na ang tagsibol. Ang mga tuta na ngayon ay malalaki na ay nagpunta sa kagubatan para humanap ng mga kasintahan at hindi nagtagal ay bumalik sila kasama ang ibang mga aso sa kagubatan at ipinakilala kay Hiroko. Dagdag pa rito ay tila nanganak din si Zabutin. Alam ni Hiroko na mas marami na silang bibig na pakakainin kaya kailangan niyang magtrabaho ng mas mahirap. Biglang nagpatunog ng alarm si Zabutin na senyales na may kakaibang nangyayari sa kagubatan kaya agad siyang nagsiyasat. Habang naglilibot ay may nakita siyang maliit na batang babae na nakatago sa may puno at nang makita siya ay humingi ito ng tulong. Lumapit si Hiroko para tanungin kung ano ang problema pero paglapit niya ay hinawakan siya nito at kinagat sa leeg. Ang eksenang ito ay eksaktong tipo ni Hiroko kaya naman ay bahagya siyang namula. Nagbago ang anyo ng batang babae, ang kanyang damit ay napalitan ng magandang kasuotan at siya ay tumanda, pero agad siyang inatake ng mga aso ni Hiroko dahil nakita itong banta. Nagdepensa ang babae pero mabilis na pinigilan ni Hiroko ang kanyang mga aso. Ipinaliwanag ng babae na kinagat niya ito dahil iyon lang ang paraan para makabawi siya ng lakas at inatake raw siya ng mga aso dahil inakala niyang kaya niyang harapin ang isa sa kanila. Nakitang harmless naman pala ito ni Hiroko kaya inalok pa niyang uminom pa ito ng dugo pagkatapos ay dinala niya ito sa kanyang bukid.
Nagulat ang babae sa dami ng pananim dahil hindi pa siya nakakakita ng ganito, at nang matikman niya ang kamatis ay humanga siya sa sarap. Buong araw silang nagsaya at nagbonding, at para kay Hiroko, ito ang kauna-unahang interaksyon niya sa kapwa-tao sa mahabang panahon kaya talagang nasiyahan siya. Sa pagtatapos ng araw ay nagpakilala ang babae bilang si Lucy at siya ay isang vampira. Ikinwento niya na pumunta siya sa kagubatan para magsaliksik ng mga halamang gamot pero nakipag-away siya sa ilang mga maharlika na gustong nakawin ang kanyang pananaliksik kaya kailangan niya ng ligtas na pagtataguan at ang kagubatan ang pinakamagandang opsyon. Napansin ni Hiroko na may lumabas na parang panel nang gumawa si Lucy ng kilos na inakala niyang mahika. Malinaw na may mahika sa mundong ito. Pinagnilayan ni Hiroko si Lucy at naisip niyang baka hindi na siya muling makakita ng kagandahang tulad niya kaya sa kanyang pagkabigla ay agad siyang nagpropose kay Lucy na dito na siya tumira ng tuluyan. Ipinaliwanag niya na ang rason kung bakit siya nagtayo ng base rito ay para mamuhay ng mapayapa at malayo sa ibang tao. Namula si Lucy sa biglaang proposal na ito pero pagkatapos mag-isip ay pumayag naman siya dahil wala naman na siyang ibang mapupuntahan. Kinabukasan ay sabay silang lumabas ng kubo matapos ang magdamag na pagsasama. Tinanong ni Lo kung ano ang gagawin nila ngayong araw at sinabi ni Hiroko na balak niyang tingnan ang mga puno ng prutas kung lumalaki na. Gusto raw sumama ni Lo pero mag-aayos muna siya. Pagkatapos ng lahat ay naupo sila at nag-usap pero biglang nagpatunog ng alarm si Zabutin. Alam na ni Hiroko ang ibig sabihin noon kaya magkasama silang nagtungo sa kagubatan ni Lo para tingnan kung ano iyon. Dumating si Hiroko at nakita ang isang eksenang pamilyar na pamilyar sa kanya, isang magandang babae na nakatali sa puno. Nang makita si Hiroko ay sumigaw ito ng saklolo. Kinaligan niya agad ang babae at pagkatapos ay ginamit nito ang kanyang mahika para mag-ayos. Samantala ay tahimik na sinusubukan ni Lo na tumakas pero pinigilan siya ng babae at pinapalapit sa kanya. Magkakilala raw pala sila. Dinala nila ito pabalik sa kubo at nalaman ni Hiroko na pareho pala sila ng sitwasyon ni Lo na tumatakas mula sa mga maharlika. Nagpakilala ang babae bilang si Tia at siya ay isang anghel. Tinanong ni Tia kung sino ang lalaking kasama ni Lo at namula si Lo habang sinasabing asawa niya ito. Namula rin si Hiroko dahil ito ang unang pagkakataon na tinawag niya iyon sa kanya. Nagulat si Tia sa narinig. Bukod doon ay tinanong ni Hiroko kung bakit hinahanap ni Tia si Lo. Ipinaliwanag ni Tia na ang mga anghel ay mas mga mandirigma kaysa sa purong banal na nilalang at may malaking bounty na nakapaskil kay Lo dahil sa mga pinsalang dulot nito noong mag-amok ito. Noong mga panahong iyon ay ginugugol daw ni Lo ang kanyang oras sa pagsasaliksik ng mga kakaibang gamot at potion at kapag may nakakainis sa kanya ay sinisira niya ang mga bagay-bagay. Nagalit ang mga maharlika at naglagay ng malaking bounty sa kanya. Narinig ito ni Lo at inamin na medyo lumampas nga siya noon pero nagtataka siya kung bakit alam iyon ni Tia dahil hindi naman siya mahina magpakita ng kahinaan. Ipinaliwanag ni Lo na napagtanto niya kung gaano siya kainan nang harapin niya ang mga aso ni Hiroko. Bukod doon ay excited niyang tinanong si Tia kung gusto nitong sumama sa kanila sa kagubatan. Nag-atubili si Tia ng ilang segundo pero sa huli ay pumayag naman. Ipinakita ni Lo kay Tia ang buong bukid at ipinakilala pa kay Zabutin pero hindi pala mahilig si Tia sa mga gagamba. Tutulong din daw si Tia sa mga gawain sa bukid kaya pagkatapos ng mahabang araw ng pag-aani ay sobrang pagod siya. Pero ginamit nila ni Lo ang kanilang mahika para agad na maglinis na ikinainggit ni Hiroko. Pumasok sila sa loob at binigyan ni Hiroko si Tia ng strawberry na inani niya noong araw na iyon. Nagustuhan naman ito ni Tia at sinabing mas nakakabusog pala ang pagtatrabaho sa bukid kaysa sa inaakala niya. Nagdesisyon si Tia na dito na lang din siya tumira at sa mga sumunod na araw ay tumulong na siya sa mga gawain sa bukid. Gusto ni Tia na magtanim pa ng mas maraming strawberry pero sinabi ni Hiroko na hindi iyon posible dahil wala silang sapat na kapasidad sa pagsasaka o sapat na tao para mag-ani ng mga ito bukod sa iba pa nilang pananim. Iminungkahi ni Tia na kumuha pa sila ng karagdagang tulong sa bukid pero hindi iyon magandang ideya para kay Hiroko dahil kung lalaki pa ang kanilang pananim ay hindi na nila kakainin lahat ng aanihin nila. Habang naglalakad sila ay nakita ni Hiroko ang mga apo ni Nakuro at Yuki, mga apo na dahil ang kanilang mga tuta ay nagkaroon na rin ng sariling mga tuta. Dumami na rin ang mga anak ni Zabutin pero kalahati sa kanila ang nagpas siyang umalis ng kagubatan para humanap ng mas magandang buhay habang ang kalahati ay nanatili. Nagsalita si Tia at sinabing may sarili rin siyang paglalakbay na kailangang tahakin pero nangako siyang babalik sa lalong madaling panahon. Noong una ay nag-alala si Hiroko na iiwan na siya nito gaya ng ginawa ng mga anak ni Zabutin pero tiniyak naman ni Tia na hindi. Pagkaraan ng ilang araw ay bumalik nga si Tia gaya ng kanyang pangako pero may kasama siyang mga elfing babae. Ang namumuno ay nagpakilalang si Lee at lahat sila ay magkakamag-anak kaya magkakamukha ang mga pangalan.
Ipinaliwanag ni Lee na pumunta sila rito dahil iminungkahi ni Tia na tumira sila kasama ni Hirako kaya nagtanong sila kung pwedeng dito na sila tumira. Ikinwento ni Tia na ang mga duwende ay may malungkot na kasaysayan. Dating nakatira sila sa isang nayon sa malayong hilaga pero winasak ang kanilang nayon at nagkawatak-watak ang kanilang lahi. Mula noon ay naghahanap na lamang sila ng matitirhan at matatawag na tahanan. Kung wala silang matitirhan ay hindi na sila magkakaanak at tuluyang mawawala ang kanilang lahi. Dahil dito ay nakiusap silang lahat na payagan silang manatili. Pinag-isipan nito ni Hirako at sinabing marami na ring ibang uri ng nilalang na nakatira dito kaya basta magkakasundo silang lahat ay pwede naman. Pumayag naman ng mga duwende pero nagtanong sila kung sino ang ibang mga nilalang na nakatira rito. Ipinakita ni Lu si Zabutin na gagamba at lahat sila ay nahimatay sa takot. Ngayong dumami na ang mga nakatira sa kanila ay nagpasya si Hirako na gumawa ng isang malaking bahay para sa lahat lalo na't magkakasamang gusto manirahan ang 7 duwende. Sumunod ay gumawa siya ng palikuran at lugar para sa basura. Tumulong ang mga duwende sa konstruksyon at sa loob ng 10 araw ay natapos ang lahat. Habang nakikitang masayang nakaupo ang lahat sa hapagkainan ay sinabi ni Hirako na sana ang lugar na ito ay maging komportable at ligtas na tahanan para sa lahat. Hindi nagtagal ay nasanay na ang mga duwende sa buhay sa bukid at nagsimula na silang mag-ani at tumikim ng mga pananim para malaman kung alin ang gusto nila. Isang araw habang naghihiwalay sina Hirako at Lee ng mga pananim ay nagulat si Hirako nang malaman na kahit si Lee ay duwende ay gumagamit ito ng apoy at kumakain ng karne. Nagulat siya dahil akala niya ang mga duwende ay mga nilalang na namumuhay ng naaayon sa kalikasan at kumakain lamang ng mga prutas mula sa puno at ayaw gumamit ng anumang yari sa metal. Nang marinig ito ni Lee ay naging seryoso ang kanyang mukha at binalaan si Hirako na kung ganoon ang iisipin niya na ang mga duwende ay mga magiliw na nilalang na nakatira sa puno ay hindi magtatagal at mamamatay siya sa kagubatan na ito. Kinaumagahan ay magsisimula na sana si Hirako sa kanyang gawain sa bukid nang bigyang pansin siya ni Zabutin at ipinakita ang higanteng queen bee na nahuli nito. Noong una ay inakala ni Hirako na kakainin ito ni Zabutin pero sinabi nito na gusto niya itong alagaan. Walang problema doon si Hirako kaya gumawa siya ng bahay para sa queen bee at sa kanyang mga worker bee na normal na sukat lamang. Pagkatapos noon ay itinoon ni Hirako ang kanyang oras sa paghuhukay ng lugar para sa imbakan ng tubig pero ang pangunahing problema niya ay kung paano dadalhin ang tubig doon. Nagbigay ng ideya si Lee na gumawa ng tubo mula sa ilog papunta sa imbakan at sa ideyang iyon ay nagtulungan ang lahat. At hindi nagtagal ay matagumpay na nakonekta ang tubo sa imbakan at nakita ng dumadaloy ang tubig. May mga isdang nadala kasama ng tubig kaya inihaw sila ni Hirako at ginawang tanghalian. Nakilala ni Tia at Lo ang isdang inihaw ni Hirako bilang isang mabangis na uri mula sa Forest of Death kaya nag-alinlangan sila kung ligtas ba itong kainin. Inalok sila ni Hirako na kumain pero tumanggi sila at sinabing siya muna ang dapat tumikim dahil hindi sila magiging guinea pig. Tinikman ni Hirako ang isda at sinabing masarap naman ito. Pagkatapos noon ay tumikim na rin sina Tia at Lo at umayon sila na masarap nga. Lahat ay nasiyahan sa isda kaya inihanda niya ang lahat ng nahuli nilang isda at ginawang pagkain. Dahil sobra pa ang nahuli nila kaysa sa makakain ay inimbak na lang nila ang iba gamit ang asin. Sumunod, ngayong may imbakan na sila ng tubig, ay nagpasya si Hirako na gumawa ng palayan para magtanim ng bigas. Nagsimula siya sa paghuhukay ng 2 regular na plot ng taniman at pinunuan ito ng tubig. Humingi siya ng tulong sa mga duwende para magtanim ng bawat punla ng palay. Hindi nagtagal ay lumago na ang palayan at handa ng anihin. Mas mabilis itong lumaki kaysa sa inaasahan ni Hirako. Inani nila ang palay at iniimbak ang mga dayami sa bahay pero hindi pa tapos ang lahat dahil ginugol ni Hirako ang sumunod na oras sa paggik ng palay hanggang sa maging butil ng bigas. Pinanood ni Lo at Tia ang nakakapagod na proseso at nagtaka kung sulit ba ito. Tiniyak naman ni Hirako na sobrang sulit daw. Lumabas si Hirako para magluto ng bigas at pagkatapos ay ginawa itong mga rice ball na may palamang isda na inihain niya kina Lo at Tia. Tinikman nila ang rice ball at nakitang masarap talaga ito. Kinainggitan nga lang ni Hirako na nauubos ng mga duwende ang lahat ng rice ball pero masaya naman siya dahil nagustuhan nila ito. Sa susunod ay gagawa pa siya ng ibang palaman. Kinaumagahan pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho sa palayan ay ginamit ng lahat ang kanilang mahika para maglinis na ikinainggit ni Hirako, kaya dahil doon ay nagpasya siyang gumawa ng paliguan. Hindi naman dapat mahirap dahil may daluyan na sila ng tubig. Nagsimula na si Hirako sa konstruksyon pero napagtanto niya na malaking problema kung saan dadalhin ang ginamit nilang tubig pagkatapos maligo dahil hindi tama na itapon na lang ito sa ilog. Nakaisip si Tia ng solusyon na gumamit ng cleaner slimes para linisin ang tubig at magamit muli at makakatulong din daw ang mga ito sa paglilinis ng palikuran para hindi na nila kailangan pang gawin iyon.
Natapos nila ang paggawa ng paliguan sa pagtatapos ng araw. Naghubad si Hirako para ipakita kung paano gamitin ang paliguan. Nagbanlo muna siya bago pumasok sa batya, at nang makita iyon ng lahat ng babae ay sabay-sabay silang pumasok sa paliguan kasama niya dahil masarap daw maligo ng sabay-sabay. Ito ang eksaktong pinapangarap ni Hirako nung nabubuhay pa siya kaya wala siyang nagawa kundi manahimik na lang. Kinaumagahan ay may dinalang ibang mga duwende si Lee mula sa kanilang nayon na nagtanong kung pwedeng tumira rin sila sa nayon gaya ni Lee. Walang reklamo si Hirako kaya pumayag siya. Iminungkahi ni Lee na simulan na agad ang paggawa ng bagong bahay para sa mga darating na duwende. Sobrang excited ni Lee dahil sa wakas ay magkakaanak na raw sila at mapaparami ang kanilang lahi. Hindi sigurado si Hirako kung paano sila magkakaanak dahil puro babae naman ang mga duwende pero masaya siya para sa kanila. Samantala, pinagmamasdan ni Kuro ang eksena at nakikitang lumalawak na naman ang nasasakupan ni Hirako. Napaisip siya kung gaano kasama ang kanilang buhay bago nakilala si Hirako. Matapos silang talunin ng isang halimaw na oso ay sugatan sila at wala nang dahilan para mabuhay, pero doon nila nakilala si Hirako. Noong una ay inakala lang nila itong mahinang tao pero nang makita nila ang lakas na dala ng Almighty Farming Tool ay agad silang gumalang dito. Mabait si Hirako na tinanggap sila bilang pamilya kaya lubos ang pasasalamat ni Kuro. Pero ang hindi nito alam ay ang kanilang lahi ay mga kilabot na halimaw na tinatawag na Inferno Wolves. Wala naman silang balak na saktan si Hirako kaya sa tingin nila ay magiging maayos ang lahat. Makalipas ang ilang araw ay natapos na ang kanilang bago at pinahusay na bahay dahil kailangan nilang gumawa ng adaptasyon para sa mga bagong duwende. Ang bahay ay isang malaking mansyon kung saan ang silid ni Hirako ang pinakamaganda dahil siya ang nagtatag ng kanilang nayon. Ipinasyal siya ng mga babae sa loob ng bahay at nagustuhan naman niya ang lahat. May kanya-kanyang kwarto ang mga babae at natuwa si Hirako dahil masaya sila sa naging resulta. May napansin siyang isang silid na may matibay na kandado kaya nagtaka siya kung ano ang laman nito. Binuksan niya at may nakita siyang dalawang kama na pinagsama. Nang marealize kung ano yun ay dahan-dahan niyang isinara ang pinto at nagkunwaring hindi niya iyon nakita. Pagkatapos ng tour ay sinabi ni Lee kay Hirako na kung may parte man ng bahay na hindi niya gusto ay sabihin lang niya at aayusin nila. Bilang finishing touch ay nagdagdag siya ng 2 estatwa ng mga aso sa harap ng bahay para sa aesthetic. Kinabukasan ay nagplano si Hirako na gumawa ng curry. Pumunta siya sa bukid kasama sina Tia at Lo para pumili ng mga sariwang sangkap. Pero pagkatapos niyang pumili ng mga sangkap ay naiwan siyang mag-isa dahil iniiwan nila ito dahil nakakatamad daw gumawa ng curry mula sa simula. Mag-isa na lang sana si Hirako sa paghahanda ng curry pero sumama si Lee sa kanya pagkaraan ng ilang sandali dahil gusto raw nitong tumulong. Sinimulan na nila ang proseso ng paggawa ng curry mula sa pag-init ng mantika hanggang sa pagprito ng karne at ang natitira na lang ay takpan ng kaldero at hayaang kumulo hanggang maluto. Pero biglang naalala ni Hirako na nakalimutan niyang gumawa ng naan para sa curry. Alam niyang matagal bago gawin ang naan kaya napaisip siyang gumawa na lang ng kanin pero nagbago ang isip niya at nagpas siyang gumawa pa rin ng naan dahil matagal na rin niya itong hindi nakakain at na-crave niya ito. Kahit ibig sabihin noon ay kailangan niya itong ihanda para sa lahat kasama na ang mga duwende. Alam niyang malapit na lumubog ang araw kaya agad siya nagtrabaho dahil wala na siyang oras na sayangin. Halos maluto na ang curry kaya naamoy na ni Tia at Lo ang mabangong aroma nito at nagtaka kung iyon ba ang curry na binabanggit ni Hirako kanina. Sumapit na ang hapunan at nang matikman nila ang curry at naan ay inamin nilang sobrang sarap nga nito at pinuri si Hirako na may talento daw talaga siya sa pagluluto. Masaya naman si Hirako dahil natutuwa sila sa kanyang luto. Papalapit na naman ang taglamig kaya nagsimula ng maghanda sina Hirako at ang iba pa sa pamamagitan ng pag-iimbak ng karne at gulay. Nakita ni Hirako si Lo na gumagamit ng kanyang fire magic para i-smoke ang kanilang karne. Naiinggit si Hirako sa kakayahan nilang gumamit ng mahika kaya sinubukan din niya pero bigo naman siya. Nang gabing iyon, may naging may-sensinang usapan si Hirako at si Lee kung saan inamin niya kung gaano niya sila hinahangaan dahil sa kakayahan nilang gumamit ng magic samantalang siya ay puro pagsasaka at pagluluto lang ang alam, pero sinabi ni Lee na siya raw ang pinakakahanga-hanga sa kanilang lahat dahil nagawa niyang mabuhay ng mag-isa sa kagubatan na ito hanggang sa puntong ito, at iyon ay hindi kayang gawin ng kung sino-sino lang. Napaganito ang loob ni Hirako at napagtanto niyang mahalaga rin pala siya sa kanila. Hindi nagtagal ay dumating ang taglamig at nag-umpulang magyelo sa labas kaya madalas na nasa loob na lang ng bahay ang grupo, at para lang may magawa ay nagdesisyon si Hirako na gumawa ng mga board games tulad ng chess, maong, at reversi. Nang ipaliwanag niya ang rules ng reversi ay agad na nasabi ni Lo na simple lang ang laro, pero mabilis na sinabi ni Tia na mukha lang itong simple dahil sa pagkakagawa ng laro at sa aktwal na laro ay diskarte talaga ang mahalaga.
Biglang uminit ang sitwasyon ng harmony ni Lucia sa isang laro. Samantala, sa kabilang kwarto ay tahimik lang habang magkaharap na naglalaro ng reverse si Lee at isa pang duwende. Biglang pumasok si Kuro at bigyan ng tip si Lee sa isang move na dapat niyang gawin. Nagulat si Hirako dahil alam pala ni Kuro ang rules ng laro na hindi niya inaasahan, pero pagkaraan ng ilang sandali ay nagsawa na rin sila sa board games kaya gumawa si Hirako ng bowling set para naman mag-iba. Nag-demo siya gamit ang kanyang bowling skills pero dahil medyo kalawangin na ay 2 pin ang hindi niya natamon. Hindi sigurado si Hirako kung dahil sa simple lang ang mga laro o bago pa lang sa kanila ang mga ito pero lahat ng ipinakilala niyang laro ay naging hit at ganoon na lang, buong taglamig ay magkakasama silang naglaro sa loob ng bahay araw-araw. Pero hindi nagtagal ang mga araw na iyon dahil bago nila namalayan ay sumapit na ang tagsibol. Isang umaga ay lumabas si Hirako at ang mga babae para pag-usapan ang gagawin nila ngayong araw pero biglang nagpatunog ng alarm si Zabaitan. Sabay-sabay silang nagtungo sa direksyon ng alarma at may nakita silang malaking wyvern na diretsyong lumilipad papalapit sa kanila. Nang makita itong umaatake ay nagmadali si Lee at ang iba pang duwende papunta sa sakahan para bawasan ang damage na magagawa nito. Samantala, sina Tia at Lo ay nanatiling natulala dahil hindi nila alam ang gagawin at nagdududa sila kung kaya ba nilang tumago sa barrier ng wyvern, habang si Hirako ay nakatayo lang doon at pilit nag-iisip ng desisyong gagawin. Ang una niyang naisip ay tumakas pero napagtanto niyang hindi iyon gagana dahil madali lang silang susundan ng wyvern mula sa himpapawid. Alam ni Hirako na kailangan niyang gumawa ng paraan at kailangan niya itong gawin ngayon din kung hindi ay masisira ang nayon at ang kanilang mga pananim. Ang tanging nasa isip niya sa puntong iyon ay protektahan ng lahat. Kinuha niya ang kanyang almighty farming tool at sa harap ng kanilang mga mata ay nag-transform ito sa isang napakagandang sibat. Walang pag-aalinlangan na inihagis ni Hirako ang sibat diretso sa wyvern. Sa ikagugulat ng lahat ay sapat pala ang lakas ng sibat para basagin ang barrier ng wyvern at patayin ito sa iisang hagis lang. Hindi makapaniwala sina Lo at Tia sa kanilang nasaksihan. Wala sa kanila ang may ideya na nagtataglay pala si Hirako ng ganoong kalakas na kapangyarihan. Matapos matalo ang wyvern ay napatay naman nila ang apoy sa sakahan. Sa mundong ito pala ay delicacy ang karne ng wyvern, kaya hindi na nag-aksaya pa ng oras si Hirako at naghanda ng masarap na tanghalian para sa lahat. Akala ni Lo ay matigas at makunat ang karne ng wyvern pero sa kanyang pagtataka ay sobrang lambot nito. Habang kumakain ay nilinggan ni Lo si Tia at pinaalala ang hagis ni Hirako. Tinanong niya kung kaya raw ba ni Tia na harangin ang ganoong klase ng atake kung ito ay sa kanya ipupukol. Mabilis na umiling si Tia at inamin na hindi niya kaya. Napakalakas daw ng sibat, hindi lang nabasag ang barrier ng wyvern kundi tumagos pa sa dibdib nito sa iisang hagis lang. Samantala, sa Demon Kingdom, si Bizel na isa sa 4 na dakilang general ay nagpatawag ng pulong kasama ang kanyang kapwa-general na sina Randen at Grat. Sinabi niya sa mga ito ang tungkol sa wyvern na napatay sa iisang hagis lang. Nagulat sina Randen at Grat, hindi makapaniwalang may ganoong kalakas na kapangyarihan sa mundo. Si Randen ay hindi interesadong subukan ito, naniniwala siyang hindi nila kakayanin ang ganoong lakas at ang paglaban dito ay siguradong ikamamatay lamang nila. Walang pag-aalinlangan na tumayo si Randen, nagpahayag ng kanyang pagbibitiw at lumabas ng pulong. Bumalik tayo sa kagubatan. Habang iniisip ni Hirako ang kanilang pagkain noong nakaraang araw ay may napagtanto siyang kulang, ang alak. Ang plano niya ngayong araw ay gumawa nito. Nag-ipon siya ng maraming ubas at inihalo sa isang malaking timba. Ipinataong ang mga babae na apakan ito para makuha ang katas. Pagtatapos ng araw ay naka-16 na barrels sila na napuno ng katas ng ubas. Ang natitira na lang ay hayaang mag-ferment ito at hintayang maging alak. Samantala, sa Divine Realm naman, ang Diyos na nagdala kay Hirako sa mundong ito ay pinagalitan ng kanyang sariling anak na babae na siyang Diyosa ng agrikultura. Pinagsabihan siya nito sa panibago na namang pagkakamali sa pagkakalagay kay Hirako sa Forest of Death. Sinubukan ng Diyos na ipagtanggol ang sarili at sinabing nagsasaya naman daw si Hirako doon at maayos naman ang lahat pero hindi ito pinaniwalaan ng kanyang anak. Patuloy siya sa pagsermon at dinagdagan pa na higit sa lahat ay binigyan pa nito si Hirako ng replika ng Holy Lance na grime. Ang itinuturo niya ay nakakatakot kahit na ginagamit lang daw ito ni Hirako sa pagsasaka sa ngayon, ang sibat na iyon ay may kakayahang umubos ng lahat ng buhay ni Hirako at agad itong patayin. Pero ipinilit ng Diyos na malabong may masamang mangyari kay Hirako dahil binigyan niya ito ng katawan na may mataas na regenerative properties at sa ganoong klase ng katawan ay tiyak na magiging maayos si Hirako. Kahit marinig ito ng Diyosa ng agrikultura ay hindi pa rin siya mapakali dahil sa pagkakamali ng kanyang ama. Kinabukasan sa kagubatan ay biglang nagpatunog ng alarm si Zabidan at nagmadaling nagpauna.
Sinundan nila ang signal at may nakita silang isa na namang batang babae na nakatali sa puno. Agad itong nakilala ni Lo. Ito pala ay ang kanyang sariling kapatid na si Flora. Isama ni Hirako si Flora pabalik sa bahay at doon ipinaliwanag nito ang sitwasyon. May bounty daw kasi si Lo kaya pumunta si Flora sa kagubatan para hanapin siya. Dahil kasal na si Lo kay Hirako ay teknikal na bayaw na niya ito. Maayos siyang tinanggap ni Hirako at pinakain ng kanyang pinakamagagaling na putahe. Sinabihan nito na pwede siyang tumira rito hanggat gusto niya. Gaya ni Lo ay mahilig din sa research si Flora. Pagkaraan ng ilang araw na pananatili ay umalis ito para ihanda ang sarili niyang research site. Makalipas ang isang buwan ay bumalik si Flora, pero nagulat si Hirako dahil hindi lang pala siya ang kasama nito. May dala itong malaking grupo ng mga utosang babae na kanyang tapat na mga alipors. Ang punong utusan ay nagpakilalang si Anne at magalang na sinabi kay Hirako na nais nilang lahat na tumira dito kasama ang iba. Dinagdag pa nito na pwede niya silang gamitin kahit saan niya gusto. Hindi lang yon, may dala pa silang mga baka. Natuwa si Hirako dito dahil sa wakas ay makakagawa na sila ng butter at keso. Nang makita ito ni Tia ay nakaramdam siya ng konting inggit dahil siya lang yata ang walang dala na sariling mga alipors. Para maayos ito ay pumunta siya sa kagubatan at bumalik na may kasamang isang hukbo ng mga anghel at mga lizard men. May dala pa silang manok na ikinatuwa ni Hirako dahil makakakain na rin sila ng itlog. Agad na inayos ang mga tungkulin sa lumalaking nayon. Ang mga anghel ang inatasan sa seguridad para protektahan ng lahat mula sa mga banta sa kagubatan. Ang mga lizard men naman ang inatasan sa mabibigat na gawain sa labas na nangangailangan ng malakas na pangangatawan. Ang kanilang pinuno na si Daga ay namumukod-tangi dahil sa scarf na itinali ni Hirako sa kanyang braso, kung hindi ay hindi talaga sila mapagkakilala ni Hirako. Hindi nagtagal ay may dinala pang mga duwende si Lee, pero napansin ni Hirako na sa lahat ng dala niyang duwende ay puro babae at walang kahit isang lalaki. Nagtanong siya kay Lee tungkol dito. Ipinaliwanag ni Lee na kakaunti na lang daw ang mga lalaking duwende na nakaligtas, pero binaliwala lang niya ito at sinabing gagawa na lang sila ng paraan para dumami. Hindi na nagtanong pa si Hirako kung paano nila planong gawin iyon at hinayaan na lang. Sa biglang dami ng mga residente ay napagtanto ni Hirako na ang kanyang maliit na lugar ay naging isang ganap na nayon na. Napagpasyahan niyang pangalanan nito na Great Tree Village at siya ang magsisilbing alkalde nito. Nang gabing iyon ay nagpa-holding sila ng malaking party para ipagdiwang ang okasyon. Sabay-sabay silang nagsayaw habang kumakanta ng mga lumang kanta, nasisiyahan sa kanilang bagong buhay bilang isang umuunlad na komunidad. Kinabukasan ay may isang anghel na lumapit kay Hirako at sinabing may mensahero daw mula sa Demon Army na dumating para makipagkita sa kanila. Ang mensahero ay si Bizzle mismo. Ipinaliwanag niya na gusto niyang pag-usapan ang kanilang paninirahan kung sino man ang namamahala sa nayon. Napagtanto ni Hirako na ito na ang una niyang tungkulin bilang alkalde ng Great Tree Village kaya siya ang humakbang at nagpahayag na siya ang namamahala. Nagsimula si Bizzle sa pag-aalok ng regalo kay Hirako at sinabing may ilan siyang katanungan tungkol sa kanilang paninirahan. Narinig ito ni Hirako at biglang naalala ang sinabi sa kanya ni Lu noon na ang lahat ng lupain sa lugar na ito kasama na ang kanilang tinitirhan ay pag-aari ng Demon King, kaya nagtaka siya kung ipinadala ba ng Demon King si Bizzle para paalisin sila o maningil ng buwis. Alam ni Hirako na ito ay isa sa pinakamalaking desisyong gagawin niya bilang alkalde. Pagkatapos mag-isip ng mabuti ay sinabi ni Hirako kay Bizzle na kung may reklamo man ng Demon King sa kanilang paninirahan dito ay handa silang magbayad ng 10% na buwis para sa paggamit ng lupa. Pero nagdagdag siya ng importanteng kondisyon, ang buwis ay manggagaling lamang sa kita mula sa sakahan ng pananim at hindi mula sa mga hayop. Natigilan si Bizzle sa narinig at nangilabot sa mababang halaga. Nang makita ito ni Hirako ay inakala niyang masyado nga yatang mababa ang 10%, pero sa susunod na sandali ay sabik na pumayag si Bizzle sa alok. Pumasok sila sa loob, pumirma sa kasunduan, at umalis na si Bizzle pabalik sa Demon Kingdom. Pagkatapos niyang umalis ay tinanong ni Hirako ang mga babae kung kamusta ang kanyang ginawa. Sinabi nila na mahusay daw ang ginawa niya dahil ang karaniwang buwis ay nasa 60 hanggang 70%, pero nagawa niyang makipagkasundo sa 10% lang. Higit pa rito, ang pagbabayad ng buwis ay nangangahulugan na protektado na sila ng Demon Army. Samantala, pabalik sa headquarters ng Demon Army, nag-uulat si Bizzle sa ibang mga general at sila ay nanginginig sa takot. Ipinaliwanag ni Bizzle na nakita niya si Hirako na alkalde ng nayon kasama si Lu na prinsesa ng mga vampira, si Tia na anghel ng pagkawasak at isang grupo ng mga Inferno Wolves. Sa puwersang yun pa lang ay hindi na nakapagtatakang kaya nilang patayin ang isang wyvern. Lalo siyang nagulat ng kusang loob silang pumayag na magbayad ng buwis at maging protektado ng Demon King sa kabila ng kanilang halatang lakas.
Kahit na napakababa ng buwis ay alam ni Beazle na hindi niya ito kayang tanggihan. Mas mabuti nang may makolekta kahit kaunti kaysa ipagsapalaran na maging kaaway nila ang Demon Kingdom. Nang marinig ito ay tumayo na naman si Randan at inanunsyo ang kanyang agarang pagbibitiw. Kinaumagahan naman ay dumalaw sa Great Tree Village si Daim na Panginoon ng mga dragons. Ang kanyang utusan ay humakbang at inalok si Hirako ng regalo, isang magandang espada. Tinanggap ito ni Hirako pero tinanong niya kung bakit sila naglakbay ng ganoon kalayo para lang dumalaw sa kanilang nayon. Ipinaliwanag ng utusan na ang tirahan ni Daim ay matatagpuan sa medyo malayo pang timog. Hindi naman sila eksaktong magkapit-bahay pero malapit pa rin kaya naisisip ni Daim na dumalaw at makipagkilala. Nag-transform si Daim sa kanyang anyong tao at maayos na nagpakilala. Inanyayahan siya ni Hirako at ang iba pa sa loob at pinainom ng alak. Pero sobra yatang nakainom si Daim at nalasing ng husto. Pasiga pang sinabi na dito na siya titira magpakailanman at hindi na babalik sa kanyang lair. Mabilis siyang sinaway ng kanyang utusan na hindi magandang ideya yon dahil baka maging pabigat lang siya sa lahat. Napagtanto ni Daim na totoo yon kaya natauhan siya ng konti at lumipad pa uwi pagtatapos ng gabi. Kinaumagahan ay pinagnilayan ni Hirako ang pagdalaw ni Daim. Kahit nasiyahan siya sa pag-ho-host ay inamin niyang hindi niya gusto ang ideya na may mga random na bisitang pumapasok sa kanilang tahanan kaya iminungkahi niyang gumawa sila ng isang guest house na kasya ang mga 30 katao, isang lugar na espesyal para sa mga bisita. Habang ginagawa ang guest house ay nakaisip din sila ng bagong sistema para sa mga bisita, si Zabidan ay magpapatunog ng kampana kung may darating na bisita at magpapatunog ng slab kung may kalaban. Higit pa rito ay bumuo pa sila ng welcome party na ang trabaho ay bumati sa sinumang dumadalaw. Pagkaraan ng ilang sandali ay natapos ang kanilang paghahanda at di nagtagal ay nakatanggap na sila ng kanilang unang mga bisita, sa pagkakataong ito ay grupo ng mga beastmen. Sinalubong sila ni Lu pero agad niyang napansin na may kakaiba sa grupong ito. Sinabi niyang may naramdaman siyang ilan sa kanila na nagtatago sa kagubatan. Agad namang humingi ng tawad si Garth na pinuno ng mga beastmen at sinabing sumunod lang daw ang mga iyon nang hindi siya nagpapalem. Tinanggap naman ni Lu ang dahilan pero binalaan silang mag-ingat habang nandito sila. Pagpasok nila sa loob ay humanga ang mga beastmen sa dekorasyon ng guest house pero hindi pa rin maalis ng mga babae ang kanilang paghihinala na ang mga beastmen na ito ay mga disguised na kalaban. Una ay wala silang dalang regalo hindi tulad ng ibang bisita at pangalawa ay ang dalawang beastmen na nagtatago sa kagubatan. Dahil sa mga kaina-hinalang ito ay napagpasyahan ng mga babae na bawasan ang hospitality at sinadyang ihain sa kanila ang hindi masyadong masarap na pagkain. Nakonsensya naman si Hirako dito pero sumabay na lang siya. Pero kalaunan ay lumabas na hindi naman pala sinusubukang manloko ng mga beastmen. Ang totoo ay gusto lang nilang pag-usapan ng trade relations. Ipinaliwanag ni Garth na ang kanilang nayon ay hindi interesado sa karaniwang ekonomikong kalakalan kundi sa physical exchange. Tinanong niya kung pwede bang ang nayon ni Hirako ang pumunta sa kanilang nayon para sa trading dahil mahirap daw maglakbay pabalik-balik at magdala ng mga paninda. Ang mga beastmen ay may mga panindang gaya ng pintura, pilak, at baso. Lahat ng ito ay nagustuhan ni Hirako at gusto niyang bilhin lahat. Ganoon na lang, nagkasundo ang dalawang panig. Nag-alok pa si Daim na siya na ang maghatid kapalit ng isang bar aisles ng alak. Dahil si Hirako bilang alkalde ay hindi maaaring gumawa ng unang trade trip, si Tia na lang ang nagboluntaryo. Makalipas ang ilang araw ay bumalik ito kasama si Daim at buong pagmamalaking ibinalita na matagumpay ang kalakalan. Lahat ng produkto ay naipalit ayon sa napagkasundoan. Kasama rin niyang binanggit na nagtanong ang alkalde ng nayon ng mga beastmen kung pwede raw bang lumipat dito ang ilan sa kanila. Napaisip si Hirako at inamin na makakatulong nga ang dagdag na manggagawa kaya pumayag siya. Ibinunyag ni Tia na ang grupo ay binubuo ng 20 dalagita. Natigilan si Hirako nang marinig ito at napagtantong puro babae na nga ang karamihan sa kanilang nayon. Kung magpapatuloy ito ay nanganganib ang kinabukasan ng nayon. Dahil doon ay mariin niyang sinabi na tatanggapin lang niya ang mga ito kung magpapadala rin ng mga beastmen ng kahit 2 binata. Hindi nagtagal ay dumating nga ang mga beastmen at ang kanilang pinuno na isang dalagita na nagngangalang Sena ay kinakabahang bumati kay Hirako. Sinabi nito na pwede siya nitong gamitin kahit saan niya gusto basta lang huwag siyang pabayaan. Ngumiti lang ng mabuti si Hirako at tiniyak na hindi niya kailangang mag-alala na palayasin siya. Narinig ito ni Sena at ngumiti rin pabalik. Pagkatapos noon ay tinanong ni Hirako ang tungkol sa mga binatang hiniling niya. May ipinakita sa kanya si Sena na 2 lalaki pero 11 anyos lang pala ang mga ito na mas bata kaysa sa inaasahan niya. Tiningnan niya ang mga ito at napagtantong sila ang magiging kinabukasan ng nayon mula ngayon.
Noong una ay inakala ni Sena at ng iba pang beastmen na tatortuhan silang basura dito, pero sa kanilang pagtataka ay mabait naman pala si Hirako at ang lahat. Dahil doon ay nag-e-enjoy naman sila sa kanilang pamamalagi, kahit na kailangan pa nila ng panahon para masanay na mamuhay kasama ang napakaraming iba't ibang uri ng nilalang. Isang araw habang pinagmamasdan ni Hirako ang mga Beast Kids na naglalaro ay biglang yumanig ang lupa dahil sa malakas na lindol. May isang anghel na bumaba at nagulat na ang yumanig ay dahil sa isang oso at isang ulupong na naglalaban hindi kalayuan sa nayon. Nagtanong ang anghel kung dapat ba silang makialam o manood na lang. Samantalang si Hirako naman ay abala sa pag-iisip kung masarap bang kainin ang mga nilalang na iyon, pagkatapos ay pinalipad siya ng anghel papunta sa kagubatan kung saan nagaganap ang labanan. Nang ibaba siya malapit sa labanan ay isang hagis lang gamit ang kanyang sibat ay agad niyang napatay ang dalawang halimaw. Nagulat ang ibang mga anghel at humanga sa lakas ni Hirako na hindi nila inaasahan. Binalik nila ang oso at ulupong sa nayon at inihanda ang karne nito para sa masarap na tanghalian. Ang pritong ulupong ay lasang-lasang chicken tenders kaya naisip ni Hirako na kailangan nito ng sausawan. Agad siyang gumawa ng mayonesa at nang matikman nito ni Flora ay humanga siya sa sarap. Pagkatapos noon ay nagtuloy si Hirako sa kanyang susunod na proyekto, ang miso. Nagtulungan sila ni Flora para maghanda ng isang batch. Ginawa nilang bola ang mixture at inimbak sa isang bar aisle sa basement para i-ferment ng ilang buwan hanggang lumabas ang lasa. May dumating na silo at sinabing may mga bisita na naman. Ang mga bagong dating ay grupo ng mga elder dwarfs na pinamumunuan ng isang magaspang na lalaki na nagngangalang Donovan. Nakarating daw sa kanila na ang Great Tree Village ay gumagawa ng magandang alak kaya pumunta sila para makatikim. Pumayag naman si Hirako pero agad na sumabat si Lo at sinabing hindi nila pwedeng ibigay ng libre ang kanilang alak. Inamin ni Donovan na wala silang perang pambayad pero sa halip ay teknolohiya ang maya-alok nila. Ipinaliwanag niya na dahil maraming pananim ang nayon ay matuturuan nila ang mga ito kung paano gawing alak ang mga pananim na iyon. Bilang patunay ay ginamit ng mga dwarf ang proseso ng distillation para gawing corn whiskey ang mais. Tinikman nito ni Hirako at inamin na lasang authentic nga kahit medyo matapang para sa kanya. Pagkatapos nito ay nagkasundo ang dalawang panig at opisyal nang sumali ang mga dwarf sa Great Tree Village. Para ipagdiwang ay nagpa-holding sila ng malaking welcome party, lahat ay uminom at nagsaya. Lalong natuwa si Hirako dahil sa wakas ay may mga lalaki na sa nayon, ibig sabihin ay makakapag-anak na ang mga duwende ng walang alinlangan. Habang nagiinuman ay sumandal si Hirako kay Donovan at tinanong kung may nagustuhan ba siyang babae sa nayon. Inamin ni Donovan na kahit magaganda ang lahat ng babae dito ay hindi naman daw talaga sila ang tipo niya. Mas gusto niya ang babaeng may makapal at mabuhok na balbas. Napabuntong hininga na lang si Hirako. Kinabukasan ay ginagawa ni Hirako ang kanyang nakagawiang routine nang bigla niyang mapansin ang isang higanteng dragon na papalapit sa nayon. Ang una niyang instinct ay patayin ito agad, pero bago pa siya makakilos ay biglang sumulpot si Dime at hinarap ang dragon. Akala ni Hirako ay okay na ang lahat hanggang sa lumingon siya at may nakita siyang isa pang dragon na papalayo galing sa malayo. Alam niyang tungkulin niyang protektahan ng nayon kaya mabilis niyang hinugot ang kanyang sibat at inihagis sa isa sa mga dragon. Muntik nang tumama ang atake pero naiwasan ito ng dragon sa huling segundo. Naghanda si Hirako na maghagis ng pangalawang sibat pero biglang sumugod ang utusan ni Dime at sumigaw na tumigil siya. Ipinaliwanag nito na ang dalawang dragon ay walang iba kundi ang asawa at anak ni Dime. Nang maayos ang hindi pagkakaunawaan ay nag-transform ang mga dragon sa kanilang anyong tao. Ang asawa ni Dime ay nagpakilalang si Grafaloon at ang anak naman ay si Lasty. Ipinaliwanag ni Grafaloon na naging kainahinala siya dahil napansin niyang paalis ng paalis si Dime sa gabi at inakala niyang nanlalalaki ito. Sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang sundan nito para malaman ang totoo. Narinig ito ni Hirako at mabilis na nilinaw na hindi naman nambababae si Dime, pumupunta lang talaga ito sa nayon para uminom. Napagtanto ni Grafaloon ang kanyang pagkakamali pero sinabi niyang hindi naman siya masisisi sa kanyang paghihinala dahil umaalis ito sa gitna ng gabi nang walang sinasabi at may dala pang gamit mula sa treasury. Nang maayos ang lahat ay humingi sila ni Lasty ng tawad kay Hirako sa pagdudulot ng gulo. Tiniyak naman ni Hirako na walang problema at natutuwa siyang nagkaayos na ang lahat. Pagkatapos noon ay tahimik na sinabi ni Dime kay Grafaloon na napakahalaga na mapanatili ang magandang relasyon sa Great Tree Village. Inamin niya na ang nayon ay may sapat na lakas para pabagsakin ang kanilang buong puwersa kung sakaling maging magkaaway sila. Narinig iyon ni Grafaloon at napagpasyahan na pinakamabuting manatili muna ang kanilang anak na si Lasty sa nayon. Naniniwala siyang ito ang magpapanatili ng positibong relasyon at makakatulong din kay Lasty na matuto mula sa karanasan.
Walang pagtutol si Hirako at tinanggap si Lasty sa nayon. Ganoon nagsimula ang bagong buhay ni Lasty doon. Pero hindi naging ganon kadali ang lahat gaya ng ibang sumali. Marami sa mga residente ang hindi mapalagay sa kanya dahil sa kanyang nakakatakot na pinagmulan bilang dragon. Para magamit ang kanyang presensya ay inatasan siya ni Hirako na humawak ng negosasyon sa mga bisita. Dumating ang unang pagsubok nang muling dumalaw si Bizel. Nang makita siya ni Lasty ay nanginig siya sa takot. Sobra-sobra na pumayag siya sa lahat ng alok agad-agad dahil ayaw niyang magalit ito. Nakitang epektibo ito ni Hirako at napangiti. Napagtanto niyang tama ang kanyang desisyon na ilagay si Lasty sa tungkuling iyon. Bumalik si Bizel sa Demon Kingdom at nagulat ng kanyang nakita. Nagpanik ang mga general nang malaman na may mga dragon na palang kakampi ang Great Tree Village. Para masuri ng mabuti ang kanilang lakas militar ay nagpasya si Bizel na ipadala ang kanyang anak na si Floram para mag-espya sa kanila. Hindi nagtagal ay dumating si Floram sa nayon. Dahil nabanggit na ni Bizel na mananatili ang kanyang anak doon ay tinanggap siya ng lahat ng buong puso. Habang lumilipas ang araw ay maingat na sinusuri ni Floram ang kakayahan militar ng nayon at nagulat siya sa kanyang natuklasan. Napagtanto niyang may sapat silang lakas para lipulin ang buong Demon Kingdom kung gugustuhin nila. Nagtaka siya kung anong klaseng tao kaya ang namumuno sa ganoong lugar. Lalo siyang nagulat nang malaman niya na ang alkalde ng nayon na si Hirako ay isang tao pala. Mabilis siyang binalaan ni Lasty na huwag itong maliitin at ipinaliwanag na si Hirako ay sapat na malakas para harapin ang kahit na sinong gaya ng kanyang ina. Nanginig si Floram sa narinig. Mula sa puntong iyon ay lubos na siyang kumbinsido sa lakas ni Hirako. Sinimulan niya itong tratuhin ng may malaking respeto at naging napaka-stiff at formal niya tuwing kakausapin ito. Makalipas ang ilang linggo ay dumating na ang taglagas at kasabay nito ang pangako ng maraming masasarap na pagkain. Nagtipon ng lahat sa kusina para maghanda ng masaganang almusal, pero sa kalagitnaan ay may napagtanto silang kulang, ang seafood. Naalala ni Lo na may kilala siyang mga ngalakal na maaaring mag-supply sa kanila, kaya mabilis silang naglakbay pahilaga para gawing ang kahilingan. Pagkaraan ng 3 araw ay dumating sa nayon ng punong mga ngalakal ng Shishido City sa Demon Kingdom bilang tugon sa kanilang kahilingan. Pinasalamatan muna nito si Hirako sa pagtawag sa kanyang serbisyo at buong pagmamalaking ipinakita ang iba't ibang seafood na dala niya. Natuwa naman si Hirako sa kanyang nakita. Ang negosyanteng nagpakilalang si Michael ay ipinaliwanag na may 3 siyang dahilan kung bakit siya naparito. Una ay para personal na bumati kay Hirako at magpasalamat sa pagpili sa kanilang serbisyo. Pangalawa ay para mag-alok ng bagong oportunidad sa kalakalan sa pagitan ng kanilang baryo. At pangatlo, ang kanyang pinakamalaking hangarin ay ang maging opisyal na tagapagtustos ng pamahalaan para sa Great Tree Village. Ibig sabihin, siya lang ang hahawak ng lahat ng kanilang kalakalan. Itinuro ni Michael ang ganda ng kanilang mga pananim at buong kumpiyansang sinabi na kaya niyang ibenta ang mga ito ng ilang beses na mas mataas sa normal na halaga kung siya lang ang pagkakatiwalaan. Pinag-usapan ni Nahako at ng iba pa at nakita nilang kapanipaniwala ang kanyang rason, kaya pumayag sila. Nang maayos na ang lahat, inihatid nila ito at sumakay si Michael sa dragon ng baryo para umuwi. Habang siya ay paalis na, inamin ni Tia na mukhang maaasahan naman si Michael at wala siyang naramdamang daya mula rito. Dagdag pa ni Hirako na sana ay tuloy-tuloy ang magiging relasyon nito sa kanila. Samantala, sa kalangitan, bumitaw si Michael sa kanyang cool at composed na acting sa sandaling makalabas siya sa paningin ng mga ito. Nanginginig siya sa sobrang ganang loob at nagpasalamat sa mga Diyos at nakaligtas siya sa pakikitungo sa nakakatakot na mga tao ng Great Tree Village. Balik sa baryo, hindi nag-aksaya ng oras si Hako at ginamit agad ang seafood sa paghahanda ng masarap na pagkain na nagustuhan ng lahat. Pero hindi nagtagal ang kanilang mapayapang sandali dahil may biglang lumitaw na panibagong dragon at sinimulang salakayin ang baryo. Hindi nagdalawang isip si Hirako, itinaas niya ang kanyang makapangyarihang sibat at madali niyang pinabagsak ang dragon. Nang pumunta siya sa kagubatan upang tingnan kung pwedeng iluto ang laman ng dragon, nakita niyang nag-anyong tao na ang halimaw. Sa kanyang gulat, ang dragon ay naging panganay na kapatid na babae ni Dimes na si Hakarin. Ipinaliwanag ni Hakarin na narinig niyang minsang sinabi ni Dimes noong lasing ito na ibibigay niya ang kanyang anak na babae kay Heracule bilang nobya. Dahil sa kuryosidad, nagdesisyon siyang pumunta rito para makita kung anong klaseng lalaki talaga si Heracule. Naguluhan si Heracule dahil hindi niya maalala na pumayag siya sa ganoong usapan. Nahihiyang inamin ni Dimes na nasabi nga niya yon, pero lasing lang siya noon. Nang matapos itong mag-ayos, sinalubong siya sa guest house kung saan pinagsilbihan siya ng hapunan. Agad siyang nakisama sa iba. Pagkatapos kumain, nabanggit ni Hakarin na narinig niyang sikat daw ang larong maong sa kanila. Nagpumilit siyang maglaro.
Akala ni Heraclio ay hindi nito alam ang patakaran kaya inalok niyang ipaliwanag ito, pero sinaway lang siya ni Karen at sinabing malalaman na lang daw niya habang naglalaro sila. Para daw maging mas exciting, iminungkahi niyang maglagay ng pusta sa magiging resulta ng laro, pero wala naman talagang maipupusta si Heraclio. Kaya iminungkahi niyang mag-strip na lang sila ng maong kung saan ang matatalo sa bawat round ay maghuhubad ng isang piraso ng damit. Nakakagulat na pumayag naman ang lahat. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang laro at sobrang tensyonado ang lahat sa loob ng kwarto. Ang mga dragon ay sobrang kompetitibo at talagang ayaw matalo, kaya ang strip maong na ito ay naging napakaseryosong laban. May napansin na kakaiba si Hirako. First-timer talaga si Hakirin sa Mahjong, at siya rin ang may pinakakaunting damit kumpara sa iba, pero sa kabila noon, naglaro siya ng may nakakatakot na antas ng kumpiyansa. Samantala, sa Demon Kingdom, lalong nag-aalala sina Beezle at ang iba pang mga general. Nakuha na ng Great Tree Village si Karen, isang dragon na kilala sa kanyang hindi kapani-pani walang lakas, at ito ay nakaramdam sila ng pananakot. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga opsyon, pinutol ni Galgardo ang usapan para ibahagi ang kanyang sariling alalahanin. Ang kanyang anak ay pabago bago na ang mood at hindi na raw mapag-alaman kung ano ang nangyayari dito. Si Randan, sa kabilang banda, tiningnan lang ang sitwasyon at napagtantong wala na talaga silang pag-asa na manalo. Balik sa baryo, nakakagulat na nababagay naman pala si Karen sa lahat. Nagpasya siyang tumigil muna rito, at sa gulat ni Heraclio, kaya niyang hawakan ng halos kahit anong trabaho na ibigay sa kanya. Pero hindi siya tumitigil sa pagrereklamo sa mga gawaing ibinibigay sa kanya. Kabalintunaan, sa kabila ng kanyang pagrereklamo, siya pa rin ang napunta sa pagtuturo sa mga bata ng pagbabasa, pagsusulat, at maging ng matematika. Nang maglaon, isang grupo ng mga babaeng Lamia na walang saplot ay biglang dumating sa baryo upang humingi ng tulong. Ipinaliwanag nila kay Heraclio na may ilang nakababatang halimaw na nagtangkang lisanin ng isang dungeon na natagpuan nila sa kagubatan, na pumilit sa mga Lamies na tumakas mula sa kanilang mga tahanan. Desperado, pumunta sila rito upang humingi ng tulong at proteksyon. Naisip ni Hirako na hindi naman nila ito pwedeng iwanan lang, kaya gumawa sila ng kasunduan. Ang mga Lamies ay magbibigay ng mga mamahaling bato na mina nila kapalit ng mga pananim ng baryo. Pagkatapos noon, naghanda na ang mga Lamia na bumalik sa kanilang orihinal na mga tirahan. Bago sila umalis, ipinilit ni Heraclio na magsuot sila ng damit kung sakaling balak nilang bumisita muli. Binigyan niya sila ng tela na itinali nila sa kanilang dibdib bilang pansamantalang pang-itaas. Mula noon, ang mga Lamia ay nagtayo ng serbisyo sa paghahatid at nagsimulang manggal-akal ng regular sa baryo. Sa dami ng mga bagong pag-unlad at magandang kapalarang ito, hindi maiwasan ni Hirako na maramdaman na ang baryo ay tuluyan ng umuusbong sa susunod na antas. Samantala, sa Demon Kingdom, narinig ni Prinsesa Yuri ang mga alingaw-ngaw na si Floram ay nakumbinsi na manatili sa Great Tree Village. May ilan pang nagsasabing hostage ito ng kung sino mang namamahala sa lugar. Dahil sa mga kalahating katotohanan ito, nagalit si Yuri at ipinahayag na wala na silang choice kundi atakihin ang baryo at bawiin si Floram. Kasabay nito, dumating si Beazel sa baryo upang sabihin kay Floram ang tungkol sa walang ingat na planong ito. Ipinaliwanag niya na ang mga tagasunod ni Yuri ay binigyan ito ng maling impormasyon, kaya naniwala ito na si Floram ay pinipilit lang na manatili laban sa kanyang kalooban. Narinig ito ni Floram at inamin na isa itong hanggal na ideya. Alam niyang walang kahit katiting na tsansa ang kanilang hukbo laban sa sobrang lakas na hawak ng Great Tree Village. Sumang-ayon si Beazel, batid na batid niya ang agwat sa kapangyarihan at sinabi kay Floram na siya lang ang makakapigil sa pagsalakay na ito bago pa ito tuluyang lumala. Bukas na raw ang nakatakdang pag-atake, kaya kailangan ni Floram na kumilos kaagad at kumbinsihin ang hukbo na umatras. Pagdating ng Demon Army, pinaharap ni Floram sa kanila ang mga Lamia. Sa pagkakita pa lang sa Lamia ay natakot na agad ang mga sundalo. Napagtanto nila kung gaano kawalang pag-asa ang laban na ito laban sa baryo. Kasunod nito, ang tatlong babaeng nagtulak sa prinsesa sa pagsalakay na ito, sina Rosalind, Julina, at Claques, ay kinaladkad at dinala sa harapan ni Heraclio. Sa harap niya, ipinahayag ni Floram na pinili nilang manatili muna sa baryo at magtatrabaho sa ilalim ng kanyang utos. Sinabi rin niya kay Heraclio na kung sakaling subukan nilang saktan ang baryo, huwag mag-atubiling patayin ang mga ito. Nanlamig sa takot ang tatlo sa kanyang mga salita. Si Prinsesa Yuri naman ay yumuko at nagpasakop na rin. Ipinaliwanag ni Floram kay Heraclio na hindi narito ang prinsesa para magdulot ng gulo, gusto lang daw nitong pagmasdan at makita kung paano ang takbo ng buhay sa baryo. Kinabukasan, isinama ni Floram si Yuri sa paglilibot sa baryo. Namangha ang prinsesa sa iba't ibang pananim at sa kung gaano kapayapa ang pamamalakad dito.
Pero hindi tulad ni Yuri, ang iba pang mga babae ay lubos na miserable bilang mga maharlika. Ayaw nila sa ideya na manirahan sa ganito kaliblib na lugar, malayo sa karangyon. Nang gabing iyon, lihim nilang pinlano ang pagtakas, pero nakaabang na ang mga lobo at gagamba at hinarang ang lahat ng daan. Napagtantong wala na talagang paraan, sumuko na lang ang mga babae at nagpasyang mag-behave na lang hanggang sa payagan silang makauwi. Samantala, ipinagpatuloy ni Yuri ang kanyang paglilibot kasama si Floram. Inamin niyang parang tanga siya sa ginawa niyang pagdedeklara ng digmaan laban sa ganito kapeis at maayos na baryo. Pero sabi niya, hindi naman niya lubos sa kasalanan ang lahat. Bigla kasi nawala si Floram sa Demon Kingdom nang walang paabi, kaya nag-alala ang lahat. Dahil walang balita galing dito, nakumbinsi ng mga taga-baryo si Yuri na dinakip na si Floram. Napagtanto ni Floram na siya ang may pananagutan sa hindi pagkakaunawaan at nangakong ipapaalam na kay Yuri ang lahat mula ngayon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nasanay ang mga babae sa buhay sa baryo. Nakahanap sila ng kasiyahan sa mga gawaing ibinibigay sa kanila at nagsimula ng manirahan sa kanilang mga bagong tungkulin. Si Yuri naman ay ginugol ang kanyang huling araw sa pagsasaka kasama ang mga anak ng halimaw. Sa pagtatapos ng araw, oras na para umuwi si Yuri. Mainit siyang nagpasalamat sa lahat, nangakong babalik siyang muli at iniwan ang Great Tree Village na may panibagong respeto para kay Hercule at sa kanyang mga tao. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ni Yuri, nagsimula na ang anihan ng pre-winter crop sa baryo. Napakalaki ng ani, sobra-sobra para sa kanilang mga bodega. Dahil sa problemang ito, nag-alok si Lastay na payagan siyang magpadala ng parte ng sobrang ani sa kanyang ama. Nag-iisip si Hirako at pumayag. Pagkatapos noon, nagsalita naman si Hakiran, sinabing gusto rin niyang magpadala ng sobra sa kanyang mga magulang na nakatira sa timog. Pumayag din si Heriko, kaya naglakbay si Hakirin dala ang mga paninda. Nang siya ay bumalik, hindi na siya nag-isa. May kasama siyang grupo ng Mountain Elves na sumunod sa kanya, umaasang makapanirahan sa baryo. Ipinaliwanag ng kanilang leader, isang babaeng nagngangalang Ya, ang kanilang sitwasyon. Karaniwan, payapa silang naninirahan sa kabundukan pero kamakailan, nagkaroon sila ng kakulangan sa pagkain at naging mahirap ang kanilang pamumuhay. Narinig ito ni Heriko. Seryoso niyang pinag-isipan ang kanilang kalagayan bago pumayag na manirahan sila sa baryo. Sobrang saya ni Yao sa kanyang kabutihang loob. Ipinahayag niya na handa siyang matulog sa sahig kung kinakailangan pero agad siyang pinigilan ni Hirako, sinabing hindi niya yun papayagan. Isang araw habang nagtatrabaho si Hercule, nabanggit niya na kailangan niya ng clay para sa isang proyekto. Narinig ito niya, pinusuan niyang pumunta mag-isa sa kagubatan, isinumpang hindi siya babalik hanggat walang makitang clay. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik siya ng buong yabang dala-dala ang clay at sobrang saya ni Hercule sa kanyang tagumpay. Habang naghahanap, may nadatnan ding kakaiba siya, isang kalapit na dungeon. Isa na ibang-iba daw sa mga tinirhan ng mga Lamia. Iniulat niya ito kay Heriko na naintriga at nagpas siyang magpadala ng grupo upang siyasatin ito. Hindi nagtagal, dumating ang taglamig. Sa pagsisimula ng malamig na panahon, napansin ng lahat na hindi maganda ang pakiramdam ni Lo. May kakaiba siyang sakit, madalas sa muka at namumutla. Noong una, walang nakapag-ugnay ng mga pangyayari, pero pagkaraan ng ilang sandali, nagkatotoo ang hinala nila. Hindi lang basta may sakit si Lo, buntis pala ito. Simula nang kumalat ang balitang buntis si Lo, lumiwanag ang buong baryo. Lahat ay masaya, maging si Hercule ay iba na ang kilos. Ngayong napagtanto niyang malapit na siyang maging ama, alam niyang oras na para magpakatatay at panagutan ang lahat. Sinimulan niyang bigyan ng sobrang atensyon at alaga si Lo, tinitiyak na komportable ito palagi. Pero si Lu, nakalmado pa rin, tiniyak sa kanya na huwag masyadong mag-alala. Tiniyak niyang ayos lang daw siya. Makalipas ang isang oras, inihanda ni Ann ang almusal para sa lahat. Ang tanging problema ay napakarami na nilang tao para magkasya sa isang upuan sa dining hall, kaya hinati ang pagkain sa 3 grupo. Doon naman biglang tumakbo si Sena palapit sa kanya dala ang isang mahalagang balita na may kakaibang lalaki na biglang sumulpot sa baryo. Dali-daling pumunta si Hirako sa lugar at nagulat nang makita ang lalaking yumuyuko sa harap ng mga estatwa na ginawa niya para sa mga Diyos. Ipinakilala niya na ang lalaki ay walang iba kundi si Var Wright, ang ninuno ng mga vampira. Bumaling si Var, binati ng maayos si Luke at pagkatapos ay inihatid siya ni Hercule sa guest house. Nang makaupo na sila, ipinaliwanag ni Var ang dahilan ng kanyang biglaang pagbisita. May narinig daw kasi siyang balita na buntis si Lo at gusto niyang makita mismo. Noong una raw kasi ay hindi siya makapaniwalang magpapatatag ito sa isang tao at magkakaanak. Pero ngayong nakikita niya ito rito, napagtanto niyang nagkamali siya ng akala. Gusto ni Hercule na malaman kung ano ang ibig sabihin ni Var nang tawagin niya ang sarili na progenitor.
Ipinaliwanag ni Lo na parang lolo ito ng lahat ng vampira. Idinagdag mismo ni Var na siya ay mahigit 4,000 taong gulang na at ang sikreto sa kanyang mahabang buhay ay ang kanyang kakaibang gawain ng pagbubura ng mga parte ng kanyang memorya paminsan-minsan. Itinatabi lang daw niya ang mahahalagang detalye tulad ng kanyang pangalan at mga katangian at binubura ang lahat ng iba pa para magkaroon ng espasyo sa kanyang isipan. Nakita ni Hirako na nakakatakot ang ideya pero tiniyak ni Var na kahit nakakatakot daw sa simula, masasanay ka rin daw. Humingi ng tawad si Var sa kanyang biglaang pagdating. Ipinaliwanag niyang may naramdaman daw siyang banal na presensya na nagmumula sa baryo at bago pa man niya namalayan, nakaluhod na pala siya sa harap ng mga estatwa. Inamin niyang minsan lang daw siya nakakita ng Diyos pero dahil nabura na ang karamihan sa kanyang memorya, hindi na niya maalala ang itsura nito. Pero sa tinitigan daw niya ang estatwa ni Hirako, sigurado siyang iyon na iyon. Sa pagtatapos ng araw, natapos ni Heraclio ang paggawa ng estatwa at ibinigay ito sa kanya. Nang tanungin ni Varrife kung magkano ang kanyang utang, tumanggi si Heraclio na tumanggap ng bayad. Ang pagtanggap daw ng pera ay parang paglalagay ng halaga sa Diyos mismo. Sa halip, sinabihan niya si Var na tanggapin na lang ito bilang regalo. Nagpapasalamat, umuwi si Var dala ang estatwa. Pagbalik niya sa kanyang palasyo, sinalubong si Varrife ng kanyang mga utusan. Inutusan niyang itapon ang lumang estatwa ng Diyos at palitan ng bago. Nang ito ay ipakita na mangha ang utusan sa pagkakagawa, idineklara itong isang purong obra maestra. Pagkatapos ng panahong iyon, tuloy-tuloy ang maayos na pamumuhay sa baryo at walang anumang reklamo o problema. Ginagawa pa rin ng lahat ang kanilang makakaya upang alagaan si Lo ngayong siya ay buntis. Kahit na paulit-ulit na sinasabi ni Lo na huwag silang mag-alala at ayos lang daw siya, ang isa lang talagang bumabagabag sa kanya ay ang hindi na siya makainom ng alak. Dahil dito, nagtipon ng mga taga-baryo sa harap ni Hirako at iminungkahing ibenta na lang nila lahat ng alak sa baryo ng sabay-sabay. Naramdaman kasi nila na kung makikita nila Lo na umiinom habang siya ay bawal, parang pahihirapan lang ito. Pero sinabi ni Heraclio na baka naman sobra na ang kanilang ginagawa at pagsisihan nila ito mamaya. Sa halip, iminungkahi niya na kung gusto nilang hindi matukso si Lo, itago na lang nila lahat ng alak sa mga bar aisle sa ilalim ng lupa hanggang sa makainom na ulit ito. Sumang-ayon naman ang lahat na ito ang mas matinong ideya. Nang maglaon, sa bukid, medyo naiinis sina Donovan at ang iba pang mga dwarf. Napansin nila na tumigil na sa pag-inom ng alak ang mga taga-baryo at nagtaka sila kung may nagawa ba silang mali sa paggawa nito o kaya ayaw na ng lasa ng mga tao. Mabilis na ipinaliwanag ni Heraclio na hindi iyon ang dahilan. Ang totoo, hindi lang umiinom ang lahat dahil hindi makainom si Lo at sinusuportahan lang nila ito. Naintindihan ng mga dwarf at naantig sila sa ginawang ito. Sinabi pa nilang lalo lang sila na momotibasyon na magtrabaho ng mas mabuti para sa baryo. Kinaumagahan, habang nagpapahinga si Lo sa kanyang silid, sunod-sunod na dumalaw sa kanya ang bawat isa sa baryo para magbigay ng regalo. Lahat ng dala nila mula pagkain hanggang sa mga damit pambata na pwedeng magamit pagkapanganak. Sa pagtatapos ng araw, nakahiga si Lo sa kama pero nakaramdam siya ng kaunting kirot. Doon niya napagtantong nabasag na ang kanyang panubigan. Nang marinig ito, nagtakbuhan ng lahat sa bahay para maghanda ng mainit na tubig at tuwalya para sa panganganak. Si Hirako, hindi kinaya na panoorin ito, umalis muna siya at buong gabing natulog sa labas sa butas ng puno na kanyang ginawa noong una siyang dumating sa mundong ito. Kinaumagahan, nang bumalik si Heraclio sa bahay, nakita niya si Lo na hawak-hawak ang kanilang bagong silang na sanggol na lalaki. Puno ng emosyon, lumapit siya at hinawakan ng sanggol sa unang pagkakataon. Pagkatapos, napagpasyahan nilang pangalanan itong Alfred. Ang pagpili ng pangalan ay kay Lo. Makalipas ang 1 linggo mula nang ipanganak si Alfred, napaisip si Heraclio kung gaano nakalayo ang narating ng baryo. Noong una siyang dumating sa mundong ito, malungkot at hindi sigurado sa kanyang sarili. Pero ngayon, mayroon na siyang mga kaibigan, pamilya, at isang buong pamayanan sa paligid niya. Patuloy lamang sa paglaki ang baryo, at labis siyang nagpapasalamat sa mga Diyos sa lahat ng nangyari. Napagtanto ito, nagpasya si Hirako na kailangan niyang gumawa ng paraan para pasalamatan ang lahat sa kanilang pagsisikap. Kaya kinabukasan, nagpatawag siya ng pulong at inihayag na gumawa siya ng bagong sistema. Bumunot siya ng maliit na baryang pilak at ipinaliwanag na ito na ang magiging opisyal na pera ng kanilang baryo na gagamitin sa pagpapalitan ng mga produkto at iba pang pangangailangan. Pinag-ukulan pa ni Heraclio ng panahon ang paggawa ng bawat barya upang hindi ito kayang pekain. Natuwa ang lahat sa ideyang ito at mabilis silang nasanay dito. May ilang nagsimulang gamitin ang baryang ipinagpalit sa mga bagay tulad ng muebles, damit, at armas, samantalang ang iba na may nag-ipon na lang nito. Bago pa man nila namalayan, komportable na ang mga taga-baryo sa paggamit ng barya.
Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Heraclio na mahirap pa ring magpasya kung magkano ba talaga dapat ang halaga ng isang barya. Dahil dito, napagtanto ni Heraclio na kailangan na niyang magtakda ng malinaw na mga alituntunin kung ano ang pwedeng bilhin gamit ang pera at kung ano ang hindi. Pero sa halip na palayuin ito, ginawa na lang niyang mayor for a day ang Beast Girl kapalit ng kanyang barya na ikinatuwa naman ng lahat. Hindi nagtagal, nagdaos ang baryo ng malaking piging upang ipagdiwang ang kapanganakan ni Alfred. Nagsama-sama ang lahat para kumain, uminom, at magdiwang ng may kagalakan. Habang tinitingnan ni Jericho ang malaking barrel ng alak na inilabas, tumawa siya at sinabing hindi na siya makapaghintay sa araw na makakainom na siya ng alak kasama ang kanyang anak. Pero inasar naman siya ni Locke na baka dumating daw ang araw na hinihintay niya ng mas maaga pa sa inaakala niya. Samantala, umabot sa Demon Kingdom ang balita ng kapanganakan ni Alfred. Napagtanto na ng 4 na general doon na imposible na talagang hamanin nila ang lakas ng Great Tree Village. Dahil dito, naisip nila na ang tanging paraan para mapanatili ang magandang relasyon dito ay ang magpakasal ng isang tao mula sa Demon Kingdom papunta sa baryo. Ang Demon King mismo, agad na nakita kung saan patungo ang usapang ito, at galit na galit niyang sinigaw na hindi niya papayagang may kasal si Yuri sa baryong iyon. Kinabukasan, nagising si Jericho na may bahagyang hangover. Doon naman lumapit sa kanya ang mga babae ng baryo at may sasabihin daw silang napakahalaga. Nang pumasok sila sa loob para mag-usap, ipinaliwanag nila na may isang grupo ng mga taong nakatira sa kalapit na kagubatan na lumapit sa kanila, sinabing gusto nilang lumipat sa baryo. Ang mga taong ito ay pinalayas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa digmaan at ang kanilang bilang ay humigit kumulang 100. Narinig ito ni Hirako na pagtanto niyang kung talagang tatanggapin nila ang gaano karaming tao, kailangan nilang magtayo ng isang ganap na bagong baryo. Dito na nagtapos ang kwento. Mag-subscribe para sa mga susunod na recap at panoorin ang kasunod na video.